Ito ang kasaysayan ng pinakabarumbadong anak ni Rodrigo Duterte. Bakit kaya siya mahilig mambugbog? Totoo bang nanggulpi siya ng isang dahil kulang ang naibigay sa kanyang babae? Ang mga kalokohan ang kanyang nagawa noong kanyang kabataan. Sino-sino ang mga nakarelasyon niya? Kilalanin natin si Paulo Duterte. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Si Paulo Zimmerman Duterte ay ipinanganak noong March 24, 1975 sa Davao City. Panganay siya sa tatlong anak nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman, isang flight attendant na mayroong lahing Filipino at German-American. Ang sumunod sa kanya ay si Sara o si Inday Sara at Sebastian o Baste. Mayroon din siyang half-sister na nagngangalang Veronica o mas kilala bilang si Kitty. Gaya ng kanyang mga kapatid, ay lumaki siya sa Davao City kung saan nakatira sila sa isang 3-bedroom house. Sa maagang parte ng kanyang kabataan ay nagtrabaho bilang prosecutor ang kanyang ama at pagdating niya ng 11 years old ay tuloy nang pumasok sa politika ang kanyang ama nang i-appoint ito bilang officer in charge vice mayor ng Davao City nang maupo na si dating Pangulong Cory Aquino. Kaya naman, gaya ng kanyang mga kapatid ay lumaki si Pulong kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon ng kanyang ama at ang pagiging anak ng isang politiko. Sanay na siya na medyo may kahigpitan sa kanilang seguridad kumpara sa ibang mga bata na kanilang kaedad. Parehong naroon ang kanyang mga magulang sa kanyang paglaki. Ang kanyang ama, bagamat sobrang abala sa kanyang mga responsibilidad sa politika at halos makukontak mo lamang sa pamamagitan ng kanyang assistant, ay nanatili naman daw present sa kanilang buhay. Binibigyan din daw nito ang kahalagahan ng edukasyon at sa pagiging mapagkumbaba, at sa abot ng makakaya ng kanyang mga magulang ay pilit silang binibigyan ng normal na kabataan. Sa isang pagbati ni Paulo sa kanyang ama noong Father's Day ng 2018 ay sinabi niyang hindi man naging conventional ang kanilang father-son relationship ay habang buhay siyang magiging grateful na naging ama niya si Digong na nagbibigay ng gabay sa kanya. Sinabi niya ring huwag nitong pansinin ang kanyang mga kritiko at sana daw ay magkaroon sila ng oras na mag-relax at makapag-fishing gaya ng ginagawa nila noong siya ay bata pa. Si Paulo ay nag-aral ng elementarya at high school sa Philippine Women's College of Davao. Ang eskwelahan na ito ay dating eksklusibong pambabae lamang. Pero nagsimulang tumanggap ng mga lalaking mag-aaral noong 1970s. Taong 1991 siya graduate ng high school. Taong 1994, sa edad na 18 ay panandaliang mauudlot ang pag-aaral ni Paulo matapos na mabuntis niya ang kanyang nobya at sila ay magtanan. 5 taong mawawala sa kanilang tahanan si Paulo na inilarawan naman ni Digong bilang isa sa pinakamalungkot na panahon ng kanyang buhay. Kalaunan ay muling makakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral si Paulo at kukuha pa ng postgraduate education. Taong 2002 ay matatapos ni Paulo ang kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Banking and Finance sa University of Mindanao. April 2009 ay matatapos naman niya ang Master of Public Administration, major in Public Policy and Program Administration sa University of Southeastern Philippines. At pagdating ng May 2015 ay nagtapos siya ng Doctor of Public Administration sa Lyceum Northwestern University. Bukod sa Commerce at Public Administration, naging passion din ni Paulo ang paglipad. Gaya ng kanyang ama, ay isa ding lisensyadong piloto si Paulo. Noong December 2018, nakuha ni Paulo ang kanyang private pilot license mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga nakarelasyon. Number 1. Lovely Sangcola. Si Lovely Sangcola ay galing sa pamilya ng mga Muslim na negosyante. Mayroon siyang lahing Maranao mula sa kanyang ina at Tausug naman mula sa kanyang ama. Nabuntis siya ni Paulo at sila ay nagtanan noong 1994. 18 lamang si Paulo at si Lovely naman ay 24 na. 5 taon na hindi nagparamdam si Paulo sa kanyang pamilya na inilarawan ni Digong bilang isa sa pinakamalungkot na yugto sa kanyang buhay. Nalaman na lang daw niya na mayroon na siyang mga apo. Kaya hinanap niya si Paulo at mula noon ay inayos nila ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Bumalik na din si Paulo sa pag-aaral. Ang pagsasama nila ni Lovely ay biniyayaan ng 3 anak. Si Omar Vincent na ipinanganak noong January 1994, si Rodrigo II na ipinanganak noong February 1998 at si Isabel Lovely na ipinanganak naman noong January 2000. Kalaunan
ay nagkaroon ng problema sa relasyon ni Paulo at Lovely na nauwi sa hiwalayan pagdating ng 2005 at ang kanilang kasal ay tuluyan ng naanal sa ilalim ng Sharia Court noong 2006. Kalaunan ay muling ikakasal si Lovely sa isang RJ Sumera na ayon sa mga reports ay isa ring businessman. Masasabing hindi gaanong maayos ang relasyon ng dating mag-asawa. Lalo na habang naninilbihan bilang Pangulo ng Pilipinas si Digong. Bandang 2017 at 2018 ay kumalat ang balitang ginagamit umano ni RJ at Lovely ang pangalang Duterte sa pansarili nilang interes. Noong 2017, mismo si Paulo ang nagreklamo na ipinakikilala ni Lovely ang sarili bilang isang Duterte na siyang nagdulot ng pagkalito matapos na siya ay maibalitang nasa casino ng Resorts World Manila. Sa panahon na ito ay atakihin ng nag-iisang gunman. Dahil sa nagpakilala umano si Lovely bilang isang Duterte, ay napagkamalan ang kanyang kasalukuyang asawa na nooy nasa posisyon ng pagiging councilor ng Davao City bilang siyang nasa casino noong panahon ng pag-atake. Isang issue ito dahil ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas na maglaro sa kasino ang sinumang politiko o iba pang opisyal at kawani ng gobyerno. This would not have happened if she only stopped misrepresenting herself as a Duterte or if she has been decent enough to stop introducing herself as my wife, sabi ni Paulo sa kanyang Facebook post. Si Digong naman ay binanggit noong Agosto 2017 sa kanyang talumpati na mayroong kaduda-dudang babae na lumalapit sa mga opisina ng gobyerno at ipinakikilala ang kanyang sarili bilang si Lovely Duterte. Rumesponde naman si Lovely na callous at inilagay siya sa bad light nang naging pahayag ng kanyang dating asawa. Noong 2018 naman ay inakusahan na Malacanang si RJ Sumera ng pagiging isang judiciary fixer. Ito ay iyong iligal na nagfa-facilitate ng mabilisang transaction o pag-impluensya sa mga kaso kapalit ng pera o iba pang lagay. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang kasalukuyang partner daw ng dating daughter-in-law ng Pangulo ay ginagamit ang pangalan ng isang babaeng apo ni Digong para sa kanyang mga iligal na gawain. Bagamat hindi ito pinangalanan, ay malinaw na ang patungkol ito sa bagong asawa ni Lovely na si RJ Sumera at ang nasabing apo ay si Isabel Duterte, ang nag-iisang anak na babae nila Paulo at Lovely. Muling pinaalalahanan ni Speaker Roque ang mga judge at justices, pati na ang publiko at mga opisina ng gobyerno na huwag makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak dahil hindi ito kinukonsinte ng presidente. Number 2. January Navarez. Ayon sa isang article ay dating kaklase ni Paulo sa eskwelahan si January. Bagamat hindi ito nasabi, ang eskwelahan na pareho nilang pinasukan ay ang University of Southeastern Philippines, kung saan kumuha ng Master of Public Administration, major in Public Policy and Program Administration si Paulo. At si January naman ay kumuha ng kanyang Masters in Communications and Development Studies. Ikinasal sila noong December 2010 at mayroong dalawang anak, sila Sabina at Paulo II. Pagpasok sa politika. Ang unang sabak ni Paulo sa politika ay nang tumakbo siya at manalo bilang kapitan ng barangay sa Catalunan Grande sa distrito ng Talomo sa Davao City. Nanilbihan siya dito mula November 15, 2007 hanggang June 30, 2013. Mula naman June 2011 hanggang June 2013 ay naging vice-presidente siya para sa Pambansang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas sa Mindanao. Pagkatapos na magsilbi bilang barangay captain, ay tumakbo siya bilang vice mayor pagdating ng 2013 at nanalo. Muli siyang mananalo para sa ikalawang termino sa parehong posisyon pagdating ng 2016. Pero pagdating ng December 25, 2017 ay kusa siyang magre-resign sa pagka-vice mayor dahil sa prinsipyo ng delikadeza. Ito ay matapos ang sunod-sunod na kontrobersyang ibinato sa kanya, personal na problema na nag-ugat sa pag-aasawa niya ng maaga at ang very public na sagutan nila ng kanyang anak. Nagsimula ang bangayan ng mag-ama matapos maglabas ng ilang tweet si Isabel kung saan pinariringgan niya ang kanyang ama. Nakasaad dito na hindi dahil mayroon siyang posisyon sa syudad at isa siyang Duterte ay may karapatan na siyang manakit, lalo na at bata ang kanya sinasaktan. Sinabi niya ring sinisira ng kanyang ama ang kanyang Pasko taon-taon. Sinugot naman ni Paulo ang Twitter post ng anak sa pamamagitan ng Facebook. Sinabi niyang bilang ama ay hindi siya mananahimik kung 2 beses na siyang binubog ng taong iyon at kung walang pakialam ang kanyang ina at ama-amahan sa kanya ay mayroon siyang pakialam hindi dahil isa siyang Duterte kundi siya ay isang ama. Sinabihan din niya ang anak na bastos at walang respeto
at ipinapahiya lamang nito ang sarili bago abisuhan na mag-aral para hindi blanko ang kanyang utak. Hindi daw ito nakikinig at tila makikinig lamang sa padamihan ng likes, kaya ibibigay niya ang gusto ng anak. Kung ito lamang ang paraan upang makinig ang dalaga sa kanya, hinamon pa niya itong magpalit ng apelido kung kanyang gugustuhin at antaying matigok siya para malibre o makawala sa kanya bilang ama. Pero hanggang siya ay buhay ay may pakialam siya kay Isabel dahil anak niya ito. Taong 2018 ay tumakbo at nanalo siya bilang congressman para sa 1st District of Davao. July ng taong iyon ay inihalal siya bilang Deputy Speaker of the House for Political Affairs. Taong 2022 ay muling naihalal bilang congressman si Paulo. Nanalo siya via landslide at para sa ikatlo at huling pagkakataon ay muli siyang tumakbo at nanalo noong 2025. Ilan sa mga bills na kanyang kino-author ay ang Boracay Island Development Authority o BIDA Bill. Layunin nito na pamahalaan, paunlarin at pangalagaan ang isla ng Boracay at mapanatili ang pagsisikap rehabilitasyon na sinimulan pagkatapos ipasara ang isla noong 2018. Isa din ang pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Nakasaad sa Manila Bulletin, "We need a more representative branding for the international gateway of our country. Thus, our proposal renaming NAIA to the Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Aside from bearing our country's name, it is in our national language." Paliwanag ni Nooy Representative Paulo Duterte. "We want it to reflect the legacy of the Filipino people, our everyday heroes. The name bears no color, no political agenda. It only signifies our warmth as Filipinos in welcoming our own kababayans and foreign visitors." Dagdag pa niya habang pinupunto na bago ito maging NAIA ay dating Manila International Airport ito o MIA. Mga issue na kinaharap taong 1999, pagbalik ni Pulong sa poder ng kanyang mga magulang. Habang nag-aaral, ay agad din siyang napasama sa isang iskandalo. Napagbintangan siyang nanakit ng isang security guard sa isang hotel. Noong panahong ito ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang congressman ang kanyang ama. At nang malaman na ang guard ay natatakot magsampa ng kaso dahil may posisyon sa gobyerno si Digong, ay nagdesisyon siyang magpasa ng kanyang resignation letter sa kasalukuyang Pangulo noon na si Joseph Estrada. Hindi tinanggap ni Pangulong Estrada ang kanyang resignation letter at sinabing, "Ikaw naman, ibig bang sabihin yan kung si Jinggoy ang ma-involve sa ganitong kaso? Ipagre-resign mo din ako." Pero hindi lamang ito ang issue na itinaya ng kanyang ama ang kanyang posisyon para kay Paulo. Noong 2017, habang Pangulo pa si Digong at si Paulo naman ay Vice Mayor, idinawit ni dating Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban ang pangalan ni Paulo bilang leader ng Davao Group o minsan ay tinatawag na Davao Mafia. Si Paulo umano ang nagpapadulas ng mga smuggled na kargamento at ipinagbabawal na bisyo sa BOC kapalit ng suhol upang makaiwas sa inspeksyon. Paulit-ulit niyang iniugnay si Paulo sa pagpapapasok ng 6.4 billion worth ng shipment ng ipinagbabawal na bisyo sa isang pantalan sa Manila. Regular daw na tumatanggap si Paulo ng payola o suhol sa mga smugglers na gumagamit ng pantalan. Ayon sa isang article ay ilang mga malalaking pangalan ang nadawit sa issue. Base sa article, sinabi ni Guban sa isang hearing sa House of Committees na pinagbantaan daw ang kanyang buhay, pati na ang pagpapakidnap sa kanyang anak kung sakaling ibunyag niya ang mga pangalan na kanyang nalalama. Sa hearing ay pinangalanan niya sina Paulo Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Michael Yang, isang negosyante mula Davao na dating nagsilbi bilang economic advisor ni Digong, isang Benny Antiporada at Paul Gutierrez, dating journalist at executive director for the Presidential Task Force on Media Security na siyang nagbantas sa kanya. Itinanggi ni Paulo at ng ilan sa iba pang mga pinangalanan na may kinalaman sila sa ibinibintang na iligal na aktibidad. Si Pangulong Digong naman ay ipinaliwanag na hindi naman sa ipinagtatanggol niya ang kanyang anak. Pero kilala daw talaga si Paulo sa mga pantalan dahil nang makipagtanan ito ay 18 lamang siya, hindi nakapagkolehiyo at walang trabaho. Pero dahil bumuo na siya ng pamilya ay kailangan niyang kumita ng sariling pera. Kaya naman, tumulong ito sa negosyo ng pamilya ng kanyang asawa
na pagbebenta ng ukay-ukay at jars. Kaya palagi daw itong nasa pantalan at kilala siya doon dahil palagi siyang tumutulong sa negosyo ng kanyang mga biyenan. Nakarating na daw sa kanya ang balita at inaral niya itong mabuti. Kinausap daw niya si Paulo at sinabing huwag na huwag papasukin ang ipinagbabawal na bisyo dahil gagawin niyang example ang sariling anak. Niya, sinabi ko sa anak ko, huwag na huwag kang pumasok dyan sa... Ayan, kasi gagawin kitang example. Kung kaya kong mag-resign, nanunto ka lang. Kaya kitang patayin kung hiyain mo ako. Hinamon niya ang sinuman na maglalabas ng credible witness o pruweba ng pagkakasangkot ng kanyang anak at kusa siyang bababa sa pwesto kung ito ay mapapatunayan. May 2025. Isang lalaki naman ang lumabas at sinampahan ng reklamong physical injuries at grave threats si Congressman Paulo Duterte base sa salaysay ng lalaking nagpakilala bilang si Christone John Patria alias Sean, 37 years old, residente din ng Davao at aminadong ayon sa mga article mula sa GMA at ABS-CBN. Nasa kustodiya na ng PNP si Sean base sa kanyang salaysay. February 22, 2025, isang regular na kliyente at kaibigan daw ni Paulo ang kumontak sa kanya at sinabihang magdala ng 5 babae, iyong okay at hindi maarte. Kinagabihan ng araw na iyon ay nagdala na nga ng 5 babae si Sean sa bahay ng kaibigan ni Paulo at pagkatapos ay lumipat sila sa Hearsay Gastropub, isang bar sa Davao City, pasado 1 a.m. ng February 23, 2025. Nagsimula doon na mag-iba ang timpla ni Paulo nang malaman nitong hindi nabigyan ng babae ang lahat ng kanyang mga kasama at mas lalong nagalit nang magkaroon ng problema sa bayad sa mga babae. Agresibo daw siyang kinumpronta nito at paulit-ulit daw na sinasabing, ano ba Sean, pineperahan mo ba ako? Sa CCTV ay makikita ang isang lalaki na tila may pagkakahawig kay Paulo Duterte na tila dinadarag ang isa pang lalaki habang may hawak. Sa paligid nila ay may mga lalaki na nanonood lamang. Ayon kay Sean, halos 2 oras ang itinagal ng pananakit sa kanya ni Paulo. Ilang beses daw siyang sinubukang undayan nito, hinedbat at puro sampal, tadyak at suntok ang kanyang inabot habang hingi siya ng hingi ng tawad para sa kung anumang nagawa niyang mali. Bahagi lamang daw ng insidente ang nakuhaan ng CCTV. Dahil maagang nakita ng mga kasamahan ni Paulo na may kamera sa itaas at agad itong ipina-turn off. Nang matapos na daw ang pananakit sa kanya, ayon sa article ng Balitang Bayan, ay binigyan umano siya ni Paulo ng tig 1,000 para sa bawat pananakit na ginawa sa kanya. Dahil sa takot, ay hindi daw nagawa ni Sean na magpa-medical. Pinag-isipan daw muna niyang mabuti kung magsasampa siya ng kaso dahil halo-halo na daw ang nararamdaman niyang stress, trauma at takot, kaya nangalap muna siya ng katibayan sa nangyari sa kanya. Itinanggi naman niya at ng PNP na isa sa kanila ang naglabas ng kumakalat na CCTV footage. Dahil nataon ang kanyang paglabas na malapit na ang halalan, ay natanong din si Sean kung siya ba ay inutusan na magreklamo kapalit ng pagbabasura ng kaso niyang child trafficking. Sinabi ni Sean na sarili daw niyang desisyon ito at walang nag-utos sa kanya. Reaksyon naman ni Paulo, ino-authenticate na ng kanyang mga lawyer ang CCTV footage at wala umano siyang maibibigay na statement dahil wala pa siyang natatanggap na dokumento ng kasong isinampa laban sa kanya. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Paulo Duterte? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.